Pagkatapos nito, dumating ang ating bida at nagtanong kay Nanling siya kung anong araw ang gagawin nito. Sinagot naman ito ni Nanling siya na titingnan niya nga raw ang dulo ng damuhan. Nagtaka ang ating bida kung bakit bigla niya itong gagawin at naisip niya na baka may panibagong hula na naman si Xinghua. Kaya sinabi ng ating bida na si Fang Nianya na lang ang makipag-usap kay Xinghua, habang siya naman ay sasama kay Nanling siya upang magmasid. Sumang-ayon si Fang Nianyan at siya na nga raw ang bahala kay Xinghua. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakbay sa ilog ng damuhan, nagkaroon ng pagdududa ang ating bida. Naisip niya kung lahat ba ng mga nakikita ni Xinghua sa kanyang mga panaginip ay may kinalaman lamang sa sarili nito, o baka may mas malalim pang dahilan at koneksyon sa ibang tao o pangyayari. Ipinaliwanag naman ni Nanling siya na may mga bagay na pumapasok sa mga panaginip ni Xinghua, kahit wala itong direktang kinalaman sa kanya. Sa panaginip, nagiging bahagi siya ng mga taong nagdurusa at dama niya ang kanilang sakit hanggang sa siya ay magising. Naisip ng ating bida na tiyak na napakahirap para kay Xinghua ang ganitong mga panaginip. Sinabi naman ni Nanling siya na kung ang panaginip ay tungkol sa isang bagay na maaaring pigilan bago pa mangyari, mawawala rin ng pighati, ngunit kung ito ay tunay na mangyari, ang paakit na yun ay mananatili sa kanyang isipan ng matagal at magdudulot ng kawalan ng tulog. Naitanong ng ating bida kung ito ba ang kapalit ng pagiging isang astrological. Ipinaliwanag ni Nanling siya na tuwing gumagawa ng hula si Lianzi, may mga epekto itong dala, kaya mas madalas siyang natutulog ng walang malay upang hindi makita ang mga bagay na hindi niya dapat masaksihan. Ngunit ngayon, dahil sa matinding pinsala, ito ang pinakamahabang panahon na siya ay gising at magiging pinakamahirap na pagsubok para sa kanya. Naisip ng ating bida na kung maiiwasan nila ang mga trahedyang nakikita ni Yanzi sa panaginip, maaaring mabawasan ang paakit ng kanyang mga hula. Sang-ayon dito si Nanling siya, dahil halos lahat ng mga panaginip ni Yanzi ay nagdadala ng matitinding kapahamakan. Sa puntong yun, naunawaan ng ating bida na nais sanang ipakiusap ni Yanzi na bantayan si Xinghua, ngunit hindi na ito nasabi, kaya't nangako siya sa sarili, poprotektahan niya si Xinghua sa panahong ito, alang-alang kay Yanzi. Habang bumabagtas ang ating bida at sinanling siya sa ilog, bigla silang nakarinig ng malakas na tunog at napansin ang kakaibang agos ng tubig. Sa kanilang paglapit, natuklasan nila ang isang pulang ilog na napapalibutan ng matutulis na bato, tila may tinatago sa loob. Nagulat silang pareho nang makita kung ano ang lumulutang dito, mga taong nakapiring, may sugat sa mga mata, at may nakaukit na salitang slave sa kanilang katawan. Isa-isang lumitaw ang mga katawan sa pulang ilog, at malinaw na lahat sila ay mga alipin. Nabigla at nabahala ang ating bida sa nakitang kalunos-lunos na tanawin. Nagulat si Nanling siya at agad niyang sinabi na ang nakita nila ay isang masamang dambana ng sakripisyo. Ipinaliwanag ng ating bida na naaalala niya ang isang lungsod ng mga alipin sa kanluran ng Fire Prairie, kung saan ibinibenta ang mga bihag mula sa mga bansang nasakop at mga ligaw na tribo. Naisip niya na posibleng isang masamang sekta ang nagdala ng mga alipin doon, inalis ang kanilang mga mata, at inialay sila bilang sakripisyo sa isang demonyo. Nabanggit din ni Nanling siya na ang mga bagay na nakita ni Xinghua ay tila mga pangyayaring darating pa lamang, ngunit dito ay nangyayari na. Bigla namang pinatahimik ng ating bida si Nanling siya at itinuro sa malayo, sinabing, tumingin ka roon. Mula sa pulang lawa ay biglang lumitaw ang isang higanteng lich na balot ng demonyong enerhiya. Nagulat ang ating bida at napansin na ang mga lintes sa dugo ay nagsisimulang magbagong anyo upang maging isang dragon. Ipinaliwanag niya na ang mga lintang ito ay sumisipsip ng dugo ng tao na puno ng galit at sumpa. Kapag tuluyan silang naging mga dragon, napakaraming buhay ang mamamatay. Kasabay nito, ginamit ni Nanling siya ang kanyang mahiwagang guhit upang pakawalan ang kapangyarihan ng ulan at kulog. Bumuhos ang malakas na ulan na tila naglilinis at pumipigil sa kasamaan ng dambuhalang halimaw. Dahil dito, napigilan ni Nanling siya ang halimaw sa ginagawa nitong pagbabagong anyo sa isang tunay na dragon. Naisip ng ating bida na ang pagbabagong anyo ng halimaw, halos maging isang tunay na dragon ito at nagtaglay ng lakas ng isang dragon general. Kaya naman kaagad niyang inutusan si Qingxua na tapusin ang halimaw bago ito tuluyang maging ganap na dragon. Biglang nagtangkang tumakas ang dambuhalang halimaw patungo sa pulang lawa. Agad namang sumigaw ang ating bida at inutusan si Qingxua na huwag itong palayain. Mabilis na kumilos si Qingxua, kaya pinakawalan niya ang kanyang makapangyarihang Sacred Dragon Radiance. Dahil dito, saglit na tumigil ang halimaw sa kanyang paggalaw dahil sa ginawa ni Qingxua.
Sa isang iglap, umangat si Cheng Shua sa himpapawid, bumalot ng liwanag ang kanyang katawan, at tuluyan na niyang tinapos ang halimaw. Pagkatapos matalo ng halimaw, ipinaliwanag ng ating bida na mapipigilan na ang muling paglitaw ng masasamang nilalang. Ang pagwasak sa kanila bago pa man sila isilang ay siyang pinakamabuting paraan upang mailigtas ang marami. Naisip din ng ating bida na marahil kaya binigyan ng kapangyarihan si Xinghua na makita ang mga sakuna ay dahil hindi agad makakababa ang Diyos upang tumulong, kaya't ipinagkaloob ito bilang awa sa mga tao. Pagkatapos, pinaalala ni Nanling siya sa ating bida na dapat alisin din ang mga natitirang hinanakit at sumpa, na agad namang sinunod ng ating bida. Gumamit si Zuming lang ng kapangyarihan upang tipunin ang Soul Core. Habang hawak ang makinang na kristal, napagtanto ng ating bida na taglay pa nito ang kapangyarihan ng pagbabagong dragon, perpekto para sa mga espiritual na hayop na nagnanais tumalon sa Dragon Gate. Gayunman, dahil labis itong marahas para sa kanyang sariling dragon, napagpasyahan niyang ibenta na lamang ito. Sa huli, sinabi ni Nanling siya sa ating bida na tapos na ang lahat, at nag-anyaya siyang bumalik na sila. Habang naglalakad ang ating bida at si Nanling siya, tinanong sila ni Wu Feng. Nagtanong ito kung bakit iniwan nila ang grupo at ano ang kanilang ginawa. Ipinaliwanag ng ating bida na may nakita silang altar ng sakripisyo sa isang burol. Maraming tao ang pinatay doon, tinanggal ang kanilang mga mata at inihulog sa isang lawa ng dugo, na para bang inalay sa isang bagay. Dahil dito, ikinwento ni Wu Feng na may isang lungsod ng mga demonyo kung saan sumasamba ang mga tao sa tinatawag na Bear Eye God. Ang mga tagasunod nito ay kabilang sa Bear Eye Sect. Naniniwala sila na lahat ng kasalanan, karahasan, at masasamang pagnanasa sa mundo ay nagmumula sa mata, at iyon din ang siyang kumokontrol sa isipan ng mga tao. Ngunit ang katotohanan ay mas malala, madalas nilang pilitin ang mga tao na sumali sa kanilang sekta. Kapag tumanggi, kinukuha ang kanilang mga mata, hanggang mawalan sila ng kakayahang mabuhay ng mag-isa, at sa huli, nagiging mga alipin ng sekta. Nagsimulang magpaliwanag ang ating bida tungkol sa isang mapanganib na samahan. Ayon sa kanya, ang Bear Eye Sect ay isang kultong matatagpuan sa mga liblib na lugar ng Lichuan Continent. May mga tribo raw doon na ignorante at madaling malinlang, kaya ginagamit ng mga masasamang sekta ang mga huwad na milagro at kakaibang kababalaghan upang kumita ng pera, o kaya na may binubulungan at binubulag ng masasamang kaisipan ang mga tao. Ipinaliwanag din ng ating bida na ang Bear Eye Sect ay may mga lihim na kasanayan na biglang nagpapalakas sa kanilang mga kasapi. Sa maikling panahon, maaari silang maging Dragon Tamer o Divine Mortal mula sa pagiging ordinaryong tao, ngunit napakabigat at nakakatakot ang kapalit nito. Pagkatapos, iminungkahi ni Wu Feng sa ating bida na kung nais nilang mas maintindihan ang lahat, maaari silang dumaan at magpahinga sa Tablet City, dahil naroon daw ang isang himpilan ng Bear Eye Sect. Nagpahayag ng seryosong pasya ang ating bida habang nakatingin ito kay Xinghua. Sinabi niya na kung hindi nila tuluyang aalisin ang kasamaan ng sektang ito, mananatili ang bangungot na nakita ni Xinghua sa kanyang hula, at ayaw niyang magdusa pa ito ng higit. Kaya't iminungkahi niya na pumunta muna sila sa Tablet City upang magsimula roon. Sumang-ayon si Wu Feng at sinabi na balak din niyang sabihin ito sa mga babaeng mula sa Sword Sect sa Miao Mountains, dahil tiyak na gugustuhin din ng mga yon na tulungan silang puksain ang masamang kultong ito. Sa huli, buong tapang na nag-utos ang ating bida na umalis na sila. Pagkatapos nito, dumating sila sa Tablet City, habang naglalakad papasok ng syudad, nag-alala si Fang Nianya na baka maubos na naman ang pagkain para sa mga dragon. Agad namang sumagot ang ating bida at sinabi na may pamilihan sa unahan kung saan sila makakabili ng pagkain para sa mga dragon. Natuwa naman si Fang Nianyan sa kanyang narinig. Pagdating nila sa palengke, may nag-aalok ng mga alipin, ipinaliwanag ng nagbebenta na ang mga ito ay mula sa isang marangal na angkan na nawasak, kasama rito ang kanilang mga kamag-anak, mga lingkod, at pati na rin ang mga anak na babae ng angkan. Sinabi pa ng nagbebenta na sa halagang 100,000 golden grits, maaari nang bilhin lahat ng iyon. Sa loob ng kulungan, nagulat ang ilang bilanggo nang makita nila si Lianzi. Kinumpirma nilang siya ngayon, at nagtanong ang isa kung bakit hindi na lang nila ito lapitan at hilinging iligtas sila. Ipinaliwanag niya na si Lianzi ay naging Grand Counselor ng Lichuan Kingdom, at ngayon ay may malaking kapangyarihan dahil sa pagtatatag ng Ancestral Dragon City bilang isang estado. Ngunit may isa pang bilanggo ang nagsabi na walang silbi ang pag-asa kay Lianzi, dahil dati nilang tinutulan ang pagtatatag ng estadong iyon.
Tahimik na nag-isip ang pinuno ng mga bilanggo, sa loob-loob niya, kung ang kapakanan ng kanyang angkan ang nakataya, handa siyang sumuko para mailigtas sila. Naalala niya na dahil tumanggi silang suportahan si Lianzi noon upang ipagtanggol ang dangal ng kanilang Ling clan, nawasak ang kanilang syudad at ang kanilang buong angkan ay naging mga alipin. Habang lumalapit sila, nagsisigaw ang mga bilanggo at humihingi ng tulong kay Her Highness, pinapalo sila ng tagapagbantay at tinawag na istorbo. Napahinto sina Lianzi at ang ating bida, sinabi ng ating bida, tingnan natin. Nilapitan niya ang nagbebenta at tinanong kung saan nanggaling ang mga bihag, sagot ng matanda, mula raw yun sa Lichuan Continent, at kung nais nila, sa halagang 100,000 golden grits ay maaari nang kunin ng lahat ng mga babae mula sa Ling clan ng Cloud City, na tinawag pa niyang mahinhin at magalang. Ngunit malamig na sagot ng ating bida, na wala nga raw siyang interes sa kanila. Ipinaliwanag ng ating bida kay Xinghua na ang mga nakakulong ay sila ring nagtulak noon kay Lianzi na ipakasal sa angkan ng Ling bilang pangalawang asawa, kaya't iminungkahi niyang huwag na silang pansinin. Ngunit sinanling siya ang nagpasya at mariin niyang sinabi na bibilhin niya silang lahat. Nagulat si Zhu Minglang sa desisyon ni Nanling siya dahil aabot sa 100,000 gintong grits ang halaga ng mga alipin, ngunit hindi nagdalawang isip si Nanling siya na bilhin sila. Tinanong ng mga ngalakal kung saan dadalhin ang mga ito, at iniutos ni Nanling siya na ibalik sila sa Lichuan Continent at ipaalam sa angkan ng Nan sa Ancestral Dragon City na mga lingkod na sila roon. Mahigpit niyang binalaan ang mga ngalakal na kung may mamatay o masaktan sa daan, pupuksain niya ang kanilang kampo ng alipin. Agad namang nangako ang mga ngalakal na walang magiging pagkakamali at ligtas nilang dadalhin ang lahat. Kasunod nito, nagpasalamat ng taimtim ang mga inalipin kay Nanling siya, at nangako silang susubukan nilang suklian ang kanyang kabutihan. Pagkatapos, tinawag ng ating bida si Ling Tu dahil may nais siyang itanong. Inusisa niya kung nakakita ba ito ng mga alipin na kamakailan ay inilabas ng lungsod at pinaslang, at maging ang kanilang mga mata ay tinanggal. Sumagot si Ling Tu na may ilang alipin na tumakas papuntang silangan 3 araw na ang nakalipas, ngunit narinig niyang nahuli at pinatay rin ang mga ito, gayunman, hindi niya alam kung tinanggal nga ang mga mata ng mga ito. Tinanong ng ating bida kung kanino pagmamay-ari ang mga alipin na yon. Sagot ni Ling Tu, tila kabilang ang mga ito sa kampo ng Wolftooth, kahit hindi raw tumakas ang mga yon, tiyak na papatayin pa rin sila. Nagtanong ang ating bida kung bakit, ngunit ang sagot ni Ling Tu ay mas mauunawaan lamang niya kapag nakita niya ang back tablet. Gayunpaman, nagbabala si Ling Tu na maraming bantay doon kaya mas ligtas kung gabi siya pupunta. Sumang-ayon ang ating bida at napagtanto niyang ang mga tumakas na alipin ay nahuli sa may burol at ginawang sakripisyo ng mga tao mula sa Bear Eye Sect, ngunit nagtaka siya kung bakit sinabi ni Ling Tu na kahit hindi tumakas ang mga alipin, papatayin pa rin sila. Kinagabihan, nag-usisa si Nanling siya kung ano ang kanilang makikita sa hating gabi, baka raw isang uri ng ritual ng sakripisyo. Ipinaliwanag ng ating bida na ang mga yun ay mga alipin hindi na ibenta sa maghapon. Nainis ang ating bida dahil kailangan na naman niyang ulitin ang paliwanag kay Ling siya, ngunit biglang pinatahimik siya nito at sinabing naroon na sila. Agad napansin ng ating bida ang napakabigat na amoy ng dugo. Natunto nila na nagmumula ang amoy sa likod ng bato, kaya nagpasya silang tingnan ito ng mabuti. Tahimik na sumilip si Nanling siya at ang ating bida mula sa likod ng malaking bato. Ngunit laking gulat nila nang makita ang nakakatakot na tanawin, isang napakalaking haligi ang bumukas at bumuhos ang dugo, kasabay ng paglutang ng mga katawan ng mga alipin. May mga dambuhalang linta na lumabas mula sa dugo at walang awang nilapa ang mga kawawang alipin, isa sa kanila ang humingi pa ng saklolo ngunit agad ding nilamon. Napagtanto ng ating bida na isang Bloodleech Dragon ang naroroon, at malamang ay umabot na ito sa antas ng High Monarch, dahil dito, sinabi niyang dapat na silang umalis agad. Sumang-ayon si Nanling siya, ngunit halata ang bigat sa kanyang loob habang nakikita ang karumal-dumal na nangyayari. Hindi na nakatiis si Nanling siya at inamin na hindi niya na kayang panuurin pa ang lahat ng iyon. Sa harap nila, patuloy ang ritual habang lumulubog ang mga alipin sa dagat ng dugo, at nakamasid lamang ang mga nakabalabal na nilalang. Pagkatapos nito, habang nakaupo sila sa mesa, napansin ng mga kasama ang pamumutla ni Nanling siya, tinanong siya kung anong nangyari. At sagot niya na huwag mag-alala dahil may nakita lang siyang nakakadiri. Nagtanong pa si Xinghua kung ano ang nakita nila. Ipinaliwanag ni Nanling siya na nakita nila ang napakaraming blood leeches na nilalamon ng isa't isa, at gamit ang dugo at masamang aura ay nagiging mga dragon sa isang altar ng sakripisyo sa burol.
Nagulat si Xinhua at sinabi na kapareho yun ng kanyang napanaginipan. Dagdag pa ni Nanling siya sa likod ng malaking tablet ay may isang lawa ng dugo, isang sisidlang puno ng masasamang nilalang, kaya't pinangangambahan niyang ang Bloodleech Dragon na nabuo roon ay isang napakasamang uri. Kasabay nito, mariing ibinagsak ni Bai Qinan ang kanyang kamay sa mesa, galit na galit sa natuklasan, tinukoy niya ang Bear Eye Sect at sinabi na napakasama ng mga ito, kaya mas mabuting wasakin na agad. Nagtanong ang ating bida kung sino siya, ipinaliwanag ni Wen Mengru na si Bai Qinan ay isa sa kanyang mga martial fellows mula sa Sword Sect sa Miao Mountains, nagkataon lamang na nakasama nila ito habang naglalakbay, at balak nitong bumalik kasama nila sa kanilang sekta. Dagdag pa ni Wu Feng, tuso ang Bear Eye Sect, ang mga pinapatay nila ay puro mga alipin, kaya mahirap makahanap ng matibay na dahilan upang tuluyang lipulin ang mga ito. Kasunod nito, biglang dumating si Qin Yuan at sinabi na kung basta-basta silang kikilos laban sa Bear Eye Sect, baka wala silang matagpuan ni isa mula rito. Nagulat ang ating bida at ang kanyang mga kasama sa biglang pagdating nito. Ipinaliwanag ni Qin Yuan kay Zhu Minlang na kailangan munang isantabi ang usapin tungkol sa Bear Eye Sect dahil may mas mahalagang banta. Ibinunyag niya na sina Prince Ang at Zhao Ying ay nagsama ng mga desperadong bayaran na mandirigma na pinamumunuan ni Hao Shengsheng. Sinusubaybayan nila ang galaw ng ating bida at nagbabalak siyang dukutin upang gamitin laban sa Pei State. Nang marinig ito, inalala ng ating bida ang hukbong Black Armored Pick Troops na itinaguyod ng kanyang ama, isang hukbong kayang durugin ang halos lahat ng puwersa maliban sa 4 na malalaking sekta at 6 na makapangyarihang angka ng Jiting Continent. Napaisip siya kung ang layunin ni Prince Ang ay guluhin siya dahil dito, o kung nais lamang nitong maagaw ang pamumuno sa hukbong yun. Ipinaliwanag ni Zhu Minlang na ginamit lamang ng Prince Ang at Zhao Ying ang Hao Clan bilang panakip, ang mga bayaran na mandirigma ay walang pagkakakilanlan, at kung mabunyag ang lahat, ang Hao Clan ang siyang mananagot, sa ganitong paraan, nananatiling nakatago sa likod ng mga pangyayari sina Prince Ang at Zhao Ying. Tiniyak naman ni Qin Yuan kay Zhu Minlang na hindi na dapat mag-alala, dahil ngayong gabi ay pupulbusan nila ang lahat ng bayaran na mandirigma. Kasunod nito, tinanong ni Zhu Minlang kung natuklasan na kung sino ang nagbunyag ng balita tungkol sa kanyang pag-alis sa syudad. Ipinahayag ni Qin Yuan niya na ang may sala ay ang tagapamahala ng mansyon ng maharlikang pamilya, isang Katie walang nakatalaga para maglingkod sa mga panauhing mula sa Sword Sect sa Miao Mountains. Humingi ng paumanhin ang dalawang babae kay Zhu Minlang, inamin nila na sila mismo ang naging pabaya dahil napag-usapan nila ang sensitibong bagay sa harap ng tagapamahala ng mansyon. Ngunit kalmado lang ang ating bida at agad nag-utos, sinabi niya na ipakalat ang huwad na impormasyon, na babalik sila sa likod ng tablet upang magsiyasat ng isang bagay, ito ay malinaw na isang bitag upang subukin kung sino pa ang nakikialam at nagbubunyag ng kanilang mga kilos. Sinabi ni Qin Yuan na ang plano ay ipapatay ang kalaban gamit ang kamay ng iba. Pagkasabi niya nito, agad niyang idinagdag na siya mismo ang kikilos at gagawin niya kaagad ang utos. Dahil dito, bigla na lamang naglaho si Qin Yuan. Nagtanong naman dito si Fang Nianyan, kung bakit nga raw ngayon pa lamang nila nakita ang babae na yon. Sumagot ang bida na ni minsan ay hindi rin siya gaanong nakikita. Doon napagtanto ni Fang Nianyan na sa buong paglalakbay nila ay palihim pala silang pinuprotektahan ng babae. Ipinaliwanag ng ating bida na totoo nga yun, ngunit hanggang sa loob lamang ng kaharian ang proteksyong yun, pagkalabas nila sa kaharian, wala nang kasiguraduhan na may magtatanggol pa sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nagpanggap na alipin ng ating bida at sumama sa hanay ng mga taong nakatali at hinihila ng kadena. Dinala sila sa isang madilim at misteryosong lugar kung saan sinalubong sila ng mga kasapi ng isang cult na nakaitim na balabal. Isa sa mga kasapi ay nagsabi na may dumating na bagong pangkat ng mga alipin, lumabas ang pinuno na may matinding presensya at hawak ang patalim, halatang may masamang balak. Dito napagtanto ng ating bida na ang mga taong ito ay mula sa Bear Eye Sect, isang mapanganib at malupit na grupo. Habang nakaluhod ang isang alipin, nakiusap ng awa, ngunit malamig na tugon ng kasapi ay huwag matakot dahil agad ding mawawala ang sakit. Sa kabila ng sigaw ng alipin, sinadya niyang pahirapan ito, at unti-unti niyang binulag ang mga mata nito. Isa sa mga kasamahan niya ay nag-alok ng tulong, ngunit tumanggi siya at sinabing gusto niyang gawin ito sa kanyang sariling paraan. Ikinwento pa niya na dati siyang pedicurista na minsang nagkamali at nasugatan ang daliri ng isang customer. Dahil sa maliit na pagkakamaling yun, pinunit ng mga tauhan ng customer ang kanyang mga mata.
Simula noon, naging ugali niya na tanggalin ang mga mata ng iba. Noong una, palpak siya at laging may matinding sigawan, ngunit kalaunan, nasanay na siya at nakakuha ng kasanayan sa mabilis at banayad na pagtanggal ng mata, bago pa tuluyang maramdaman ng biktima ang matinding sakit. Dahil dito, lalong natakot ang mga kawawang alipin sa kanilang narinig.